Nakalaki kasi ng balita, banner story pa kahapon at ngayon po ay marami ang nakatutok. Una, nung nakita niyo po na kayo ay tampok na balita kahapon at binabanggit ang banggit nga ay kayo'y lumabag sa konstitusyon, lumabag sa mga batas ng Pilipinas dahil sa inyong pagiging Maltese passport holder. Ano po ang inyong naging unang reaksyon, sir? And natural, syempre nakakagalit dahil unang-una, hindi ito totoo. Pangalawa, hindi man hiningi ang side ko, ito'y broadsheet, ano? Hiningi yung side ko bago inilabas yung article. Tapos kahapon, nung nailabas na, humihingi sila ng statement dito sa kay Asik Andulong, no? Bakit ko na naman nilibel na nga ako, tutulungan ko pa. Kung sana ako'y tinanong antemano, papaliwanag ko at papakita ko lahat ng katibayan sa kanila. Pangalawa, itong bagay na to, napaka-ingat ko dahil tatakbo nga ako sa national election. Hindi talaga pwede yan at marami na di-disqualify. So, ginawa ko yung proseso na maaga, knowing it takes time. Ni-renounce ko yung dito sa BID at ipinarevoke doon mismo sa bansa na yon. Kasi ayaw nila ng ganong klaseng patakaran. So, noong bago pa ako nag-file, nandyan na yan. Ni-renounce ko na. Tapos, kinonfirm ako, I answered na nagkaroon ako ng passport at wala namang visa, na-confirm ako. So, kataka-taka, ito'y hindi lang fake news kung hindi smear campaign. Kasi hindi hiningi yung side ko na pwede ko naman ipaliwanag. Basta na lang nilabas at alam nila na pupulutin ito eh.